ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ay hindi patas. May mga taong nananalo at meron namang natatalo. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay nakagagawa ng kasalanan na sa huli ay kanila rin palang pagsisisihan. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba talagang life is unfair? Dear Papa Dudut, maligayang araw po sa inyo at sa lahat. Ako po si Tino, 45 years old, isa akong hamak na tricycle driver lamang. Na ang tanging hiling sa buhay noon ay mabigyan ng maayos na buhay ang sarili kong pamilya. Hindi kami mayaman at sanay na po ako sa ganung buhay dahil simula pagkabata ay mahirap na po talaga kami. Siya miyembro ng pamilya ko noon at araw-araw kaming namumuhay sa isang kahig isang tukang buhay. Laging nakakapit sa patalim ang mga magulang ko noon para lamang mapakain nila kaming magkakapatid. Lahat ng klase ng paghihirap ay naranasan ko na. Kaya naman sa murang edad ay natuto na akong dumiskarte sa buhay. 10 taong gulang pa lamang ako noon ay nagbabanat na ako ng buto para lamang may makain. May punto noon na nagawa ko pang magnakaw ng pagkain at mamulot ng mga itinatapong pagkain sa basura para lamang may makain kami. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, gawa na rin ng kahirapan. Pumasok ako sa construction noong nagbinata ako at pagkatapos nito ay naging delivery truck driver din ako ng gulay at saka nagtrabaho sa isang talyer. Noong nakapagpundar ako ng motor ay pinaglagyan ko ito ng sidecar at doon ako nagsimula bilang tricycle driver. Isa sa mga bagay na may pagmamalaki ko ay ang pagiging madiskarte ko sa buhay. Marami akong kayang gawin lalo na't laking kalye ako. Ako ang palaging nilalapitan ng mga kapitbahay namin tuwing may gusto silang ipagawa o ipakumpuni. Kapalit nito ay nagbibigay sila sa akin ng maliit na halaga ng pera. Mapagkakatiwalaan ako sa lugar namin kaya kahit walang pinag-aralan ay isa ako sa mga nirerespeto sa amin. Yon ang dahilan kung bakit mabilis kong napaibig noon ang bagong saltang dalaga sa lugar namin na si Josefa. Miss, tricycle? Ay, hindi po. Kuya, pwede pong magtanong? Pwede naman. 10 piso kada tanong. Ulo, Biro lang. Ano ba tatanong mo? parang naliligaw po yata ako. Hindi po ba ito yung kalsadang to? Ito pong nakasulat sa papel? Patingin nga. Ayan po, oh. Ah, oo, dito nga to. Bakit? May sadya ka ba rito? Oh, miss, ito yung papel. Yung pinsan ko po. Susunduin daw niya ako sa terminal kaninang umaga. Kaso nasa trabaho pa raw siya kaya tinext na lang niya sa akin yung address. Hindi ko naman siya matawagan kasi lobat na ako. Oo, nasa tamang lugar ka. Sino ba yung pinsan mo? Si Dondon po. Baka kilala niyo po. Ah, si Dondon. Yung si Kyo. Oo, kilala ko siya. Nakakainuman ko yun eh. Magpinsan kayo? Opo, magkapatid yung mga nanay namin. Ah, ganun ba? Mukhang galing ka pa sa malayong lugar ah. Marami ka yatang dalang bag. Opo, galing pa po ako ng Negros. Kinuha ako dito ni Kuya Dondon kasi may nahanap siyang trabaho para sa akin dito. Ah, kaya pala. Kaso paano yan? Nasa trabaho pa yata si Dondon. Panigurado nakasarap pa bahay nun.
Kaya nga eh. Aantayin ko na lang po siya. Malapit na rin naman umuwi yun kasi patapos na raw po yung trabaho niya kanina. Nag-overtime lang siya sa trabaho kasi wala pa raw yung karelyebo niya. Kung ganun, dito ka na lang muna sa may lilim. Ano, gusto mo? Para hindi ka mainitan dyan habang nag-aantay kay Dondon. Ay, sige po. Teka, tulungan na kita dyan sa mga gamit mo. Napag ko dito ah. Salamat. Walang anuman. Yan lang naman yung bahay ni Dondon eh. Kita mo yung malaking bahay na may green na gate? Opo. Diyan siya nakatira? Hindi. Yung katabing bahay niyan, dyan siya nakatira. Yung may nakadikit na tarpaulin sa may tindahan. Tapos yung katabing bahay, dyan naman ako nakatira. Ah, magkapit-bahay lang pala kayo. Oo, dati ko yung kainuman eh, kaso tumigil na sa pag-inom simula nung nakapag-asawa. Teka, may asawa na si Kuya Dondon? Oo, meron na. Hindi mo ba alam? Pero dati pa yun. Naghiwalay na rin sila. Hindi rin naman kasi sila kasal. Nag-live-in lang. Ah, kaya naman pala wala siyang nakukwento sa amin. Hiwalay na pala. Wala ba silang anak? Wala. Mabuti nga kamo na hindi sila nagkaanak kasi mas lalong pahirap yun sa buhay ni Dondon kung sakali. Ano po bang nangyari? Bakit sila nagkahiwalay ng live-in niya? Malandi yung babae. Nakahanap ng mas mayamang lalaki kaya yun, sumama agad. Ay, grabe naman pala. Inaya ko nga na mag-inom si Dondon nun eh. Kasi nga warak siya pero hindi na talaga siya umiinom. Yun din naman yung magandang bagay na naidulot sa kanya nung ex niya. Natigil siya sa mga bisyo niya. Mabuti naman. May napala rin naman pala siya kahit papano. Ano palang pangalan mo? Josefa po. Kayo po. Celestino. Pero tawagin mo na lang akong Tino. Nice meeting you po. Ilang taong ka na? 24. Ang bata mo pa pala. Bakit po kayo? Ilang taon na? Wala mo. 35? Hindi naman ako ganun katanda. Mukha na ba akong 35? Ay, sorry. Ilang taon na po ba kayo? 29 lang ako pero naiintindihan ko naman. Araw-araw ba naman kasi akong pagod tsaka babad sa initan eh kaya mukhang matanda na talaga itsura ko. Ay, hindi naman. Mukha naman kayong 27 eh. Asus, binawi mo pa yung 35. Ayos lang yun, walang kaso. Malapit na rin naman ako mag-30 eh, kaya parang ganun na rin. Teka, yan na ba si Kuya Dondon? Yung nakamotor na tumigil dun sa may tarpaulin sa tindahan? Oo, siya na nga yan. Halika na. Tulungan kita magbuhat ng mga gamit mo. Ay, sige po. Salamat. Huwag mo na ako pinupo. Pakiramdam ko tuloy, ang tanda-tanda ako na talaga eh. Sorry. Sige. Tatawagin ko na lang kayong Tino. Yan, mas maganda pa yan. Nagtatrabaho bilang kasambahay si Josefa na mula pa sa Negros Oriental. Kinuha siya sa Maynila ng pinsan niya sa pag-asang makaahon sila sa kahirapan. Lumpo ang tatay nito samantalang ang nanay naman niya ay nangangatulong din. Yun siguro ang dahilan kung bakit agad kaming nagkasundo ni Josefa dahil pareho kaming mahirap. Bilang ako ang mas nakakaalam kung paano ang buhay sa Maynila, ako ang nagturo kay Josefa kung paano makisabay sa kalakaran ng syudad. Itinuro ko sa kanya kung paano ang mag-commute at kung paano mas makatipid sa mahal na buhay sa Maynila. Dahil malayo sa pamilya ay parang ako na ang naging bagong pamilya ni Josefa. Lagi siyang lumalapit sa akin kapag kailangan niya ng tulong. Tuwing day off niya ay nagpapasama siya sa akin para mamasyal at umikot sa Kamaynilaan. Paborito niyang pinupuntahan ay ang mga mall, hindi para mag-shopping kundi para mag-ikot-ikot lang. Tahimik lang na tao si Josefa pero malaki ang ambisyon nito sa buhay. Marami siyang pangarap para sa sarili at sa pamilya niya. Mga pangarap na mahirap mang abutin ay pinipilit pa rin niyang makamit. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon ako ng malambot na puso para kay Josefa. Para akong tagapagtanggol at gusto ko siyang protektahan sa magulong mundo. Sa mga sumunod na taong pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan, ay mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Lumipas nga ang 2 taong pagsasama namin bilang magkasintahan ay nagkaroon kami ng isang anak.
Josefa, magpahinga ka na muna. Ako na magbabantay kay Junjun. Hindi, ikaw ang kailangan magpahinga kasi mamamasada ka pa bukas. Mahirap magtrabaho ng walang tulog. Gusto ko rin naman masubukan na bantayan yung anak natin ng magdamag. Ikaw na lang kasi lagi nagpupuyat eh. Isus, akala mo naman kaya mong gawin yun. Eh takot ka ngang buhatin si Junjun eh. Kailangan bang buhatin? Pwede naman siguro na nasa crib lang siya, di ba? Ay naku Tino, kapag magpapalit ng diaper o kaya kapag umiiyak, kailangan mo siyang ihele. Ang liit kasi niya masyado eh. Nakakatakot, baka mabitawan ko. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko namang magpuyat para sa anak natin eh. At saka nababawi ko naman tulog ko kapag tulog na rin si baby. Ay, ganito pala maging magulang no? Nakaka-excite tsaka nakakakaba. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre, ang liit pa lang ng anak natin eh. Kapag umiyak siya, hindi natin alam kung may masakit ba sa kanya o kung gutom siya o kung ano man. Yun ang mahirap. Kailangan mong hulaan kung anong kailangan ng bata. Pero masasanay din tayo. Medyo nakukuha ko na rin tong style ni Junjun eh. Depende yan sa iyak niya. Paanong depende sa iyak? Kapag malakas, diretso at paulit-ulit, ibig sabihin nun gutom na siya. Kailangan mo na siyang ipagtimpla ng gatas niyan. Talaga ba? Oo, tapos kung mahina at paungol naman yung iyak, ibig sabihin inaantok na yung bata at kailangan na niyang matulog. Oh, ganun pala yun. Kapag naman nagwawala at hindi mapakali, kailangan nang magpalit ng diaper. Galing ah. Lahat yun napansin mo talaga? Siyempre, ganyan ang mga nanay. Kahit hindi pa makapagsalita ang mga bata, ramdam na nila kung anong kailangan ng anak nila. Tapos eto pa, kapag tahimik tapos biglang umiyak, ibig sabihin may masakit sa kanya. Kailangan pala, aralin ko na rin yung iba't ibang klase ng iyak ni Junjun para kung sakaling tulog ka. O di kaya may ginagawa, alam ko kung anong gagawin ko. Basta magtulungan lang tayo, kakayanin natin to. Oo naman, alam kong kakayanin natin to. Tulungan lang talaga ang kailangan dyan. Alam mo noon, natatakot ako bumuo ng pamilya. Bakit naman? Kasi tingnan mo naman, tricycle driver lang ako. Parang sa araw-araw nakita ko, di pa sasapat yun para bumuhay ng isang pamilya eh. Alam mo naman na lumaki ako sa malaki at mahirap na pamilya. Ayokong iparanas yun sa mga magiging anak natin. Ako rin naman. Ayokong maranasan ni Junjun yung paghihirap na nadanas ko nung bata pa ako. Kaya nga ang plano ko, kahit mag-ihaw-ihaw lang ako dyan sa tapat kapag kaya na para makatulong ako sa mga gastusin. Huwag mo na munang isipin yan. Magpagaling ka na muna, tsaka kailangan ka ng anak natin. Ako na lang bahalang dumiskarte para sa atin. Ano namang gagawin mo? Pwede naman ako maghanap ng sideline para may dagdag kita tayo. Lalo na ngayon, ang mahal ng gatas at diaper. Basta wag mo lang pabayaan ang sarili mo. Okay lang kumayod ng kumayod para sa anak natin. Pero kapag hindi mo na kaya, maiintindihan ko rin. Huwag mo kong alalahanin, batak na to simula pa pagkabata. Walang salitang pagod sa bokabularyo ko. Napakabuti mo talagang asawa at alam kong magiging mabuti ka ring ama para sa anak natin. Yan ang isang bagay na ipapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat na makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya para sa inyo ni Junjun. Maswerte ako na ikaw ang unang taong nakilala ko rito sa lugar natin. Mas maswerte naman ako na nagustuhan mo ang isang tulad ko. Ako nga yung maswerte kasi nakapangasawa ako ng napakagandang babae. Dati pangarap ko lang yun pero ngayon, abot kamay ko na oh. Naku, sige na. Tama na ang bola. Matulog na tayo habang tulog pa si baby. Sulitin na natin ang pagiging tahimik niya kasi panigurado. Maya-maya mag-iingay na naman to. O sige, magpahinga na tayo. Good night. Good night. I love you. I love you too. Hindi kami kasal ni Josefa pero noong nabuntis siya ay nag-live-in kaming dalawa. Hindi man malaki ang tinitirhan naming bahay ay masaya naman kami dahil kahit papaano ay nakakaya naman naming tustusan ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi man ganoon kaganda ang pamumuhay namin ay nakaya naming gawing masaya ang pagsasama namin. Mas lalo pa itong nagkakulay nang dumating na ang anak namin na si Junjun Papadudut.
Kahit kakarampot man ang kinikita namin ni Josefa ay ginawa namin ang lahat para maibigay sa bata ang mga pangangailangan niya. Walang kaso sa amin kahit butas-butas na ang damit namin o kahit wala na kaming maayos na tsinelas. Ang mahalaga noon ay ang maisuot na damit ng anak namin at mabili namin ang gatas at diaper na kailangan niya. Isa akong tricycle driver at ang asawa ko naman ay isang kasambahay. Simple lang ang pamilya namin pero kahit na ganoon ay masaya kami dahil buo kaming pamilya. Napapalibutan kami ng mga mababait at matutulungin na kaibigan at walang ibang makikita sa tahanan namin kundi ang purong pagmamahalan lamang. Sardinas, instant noodles at itlog man ang lagi naming ulam. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa namin na balang araw ay makakamit din namin ang mga minimithi naming pangarap. Makalipas ang 2 taon ay muling nagbuntis si Josefa at noong panahong yon ay nag-decide kaming dalawa na yun ang magiging huli namin. Ayaw naming matulad ang pamilya namin sa mga pinagdaan na namin noong kabataan namin na napakarami naming magkakapatid. Naisip namin ni Josefa na 2 bata lang ang kaya naming alagaan at kapag nadagdagan pa ito, ay baka hindi na namin mabigyan pa ng maayos na buhay ang mga ito. Ayokong matulad ang mga anak ko sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang maayos na trabaho. Ipinangako ko noon sa mag-iina ko na gagawin ko ang lahat para maging maayos akong padre di pamilya at paninindigan ko yon sa abot ng aking makakaya. 5 taon ang dumaan simula nang ipinanganak ni Josefa ang pangalawang anak namin ay doon nasubok ang tatag ko noong nakaranas ako, Papa Dudut, ng isang napakalaking trahedya sa aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 7 taong gulang na noon ang panganay namin samantalang 5 taong gulang naman ang pangalawa na si Maria. Sa isang pampublikong paaralan nag-aaral ang dalawa, grade 2 si Junjun at preschool naman si Maria. Noong mga panahong yon, maliban sa pagiging tricycle driver ay pinasok ko na rin ang pagiging food delivery rider. Bagong usbong lamang noong mga panahong yon ang ganong klase ng trabaho sa Maynila. At isa ako sa mga kauna-unahang delivery rider sa lugar namin. Malaki ang naitulong ng trabahong yon sa buhay naming mag-asawa. Sa kabilang banda mula sa pangangatulong ay nakahanap naman ng trabaho si Josefa sa isang factory. Pagkatapos ng shift nito sa naturang factory ay saka naman siya nagtitinda ng street food sa gabi katulad ng balot, penoy, chicharon at mani malapit sa mga gimikan. Kapag maaga akong natatapos sa trabaho ay sinasamahan ko si Josefa sa pagtitinda hanggang sa hating gabi. Kapag nasa labas kami ay naiiwan naman ang mga anak namin sa pinsan nitong si Dondon. Para sa amin ni Josefa ay walang kaso kahit kulang kami ng tulog o pagod sa trabaho. Ang lahat ng iyon ay napapawi naman kapag nakikita naming nabubusog sa pagkain ng 2 anak namin. Nakagagalak sa pusong tingnan ng mga bata na tuwang-tuwa tuwing binibilhan namin sila ng damit at laruan na galing pang Divisoria. Ang mga bagay na yon ang nagpapasaya para sa amin bilang magulang. Ang mga ngiti nila ang mas nagbibigay sa amin ng lakas para mas lalong magsumikap. Tuwing linggo, buong pamilya kaming nagpupunta sa simbahan para makapagpasalamat sa mga araw-araw na biyayang natatanggap namin. Ang pinagpapasalamat ko noon sa Poong May Kapal ay ang pagkakaroon ko ng masaya at buong pamilya. Malayo sa pamilyang kinalakhan ko noon. Doon pa lang ay solve na ako pero sa kabila nito ay hindi ko alam na may panibagong biyaya pa pala na nais ibigay sa amin ang Panginoon, Papa Dudut.
Josefa, nasaan ka? Tino, ikaw na ba yan? Nandito ako sa kusina. Nabasa mo ba yung text ko? Oo, sabi mo wag na ako magluto ng ulam. Bakit? Itabi mo na lang yung mga lulutuin mo ngayon para bukas. May inuwi akong pagkain para sa atin. Talaga? Oo, may isang bucket ako ng fried chicken dito. Tignan mo. Amin na yung uwi mong ulam para maihanda ko na. Wow! Pero sana hindi ka na nag-abala. Ang mahal niyan, di ba? Dapat ibinili na lang natin ng ulam yung ipinambili mo dyan. Baka nga pwedeng pang 2 araw na yan kung sakali eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman to galing sa bulsa ko eh. Wala akong ginastos dito. Talaga? Saan galing yan? Ganito kasi, may dineliver akong pagkain kanina. Tapos, birthday ata nung nag-order eh. Hindi niya alam na may pa-surprise na handa sa kanya yung mga kaibigan niya. Dahil madami namang handa, binigay na lang niya sa akin tong in-order niya. Treat na raw niya sa akin kasi birthday niya. Ay, ang bait naman. Nadamay pa tayo sa birthday niya. Oo nga, yung bait. Pagpalain sana siya ng Panginoon. Hindi ko alam na may mga ganong klaseng tao pa rin pala ngayon. Yung tipong sobra yung kabaitan. Kung ako tatanungin, hindi na ako magtataka kung bakit marami siyang mga kaibigan na sinurpresa siya para sa birthday niya. Naku, sakto to. Masarap ang ulam natin ngayon. Naaayon siya sa sasabihin ko sa'yo. May magandang balita ako sa'yo. Anong ibabalita mo? Tsaka anong kinalaman yan sa ulam natin? May natanggap akong magandang balita ngayong araw na siguradong ikakagulat mo. Magugulat ako? Talaga? Ano naman yun? Tungkol ba yan sa trabaho na gusto mong pasukan? Hindi, iba to. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko ha. Pero mukhang masusundan na si Junjun at Maria. Buntis ka? Oo! Hindi nga. Buntis ka ngayon? Uy, huwag kang maingay. Nag-aaral yung 2 anak mo sa sala. Sorry. Na-excite lang ako. Totoo ba? Magkakaanak na uli tayo? Oo, nagpa-check up ako sa health center kanina. Kumpirmado nga na buntis ako. Alam ko nangako tayo sa isa't isa na hanggang 2 lang ang magiging anak natin para mabigyan natin sila ng maayos na buhay. Pero itong balitang to, sa tingin ko, blessing to mula sa Panginoon. Hindi naman niya tayo bibiyayaan ng ganito kung alam niyang hindi natin kayang alagaan, di ba? Huwag mo na problemahin yan. Tama yung sinabi mo. Biyaya yan mula sa may kapal. 2 man o 3 magiging anak natin. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabigyan lahat ng mga anak natin ng maayos na buhay. Kakayanin ba natin to? Oo, yakang-yaka yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Alam ko kung anong klase kang ama. Alam ko na gagawin mo ang lahat para sa mga anak natin. Pero sa panahon ngayon, lahat nagmamahal na eh. Kakayanin kaya nating humabol? Mahirap lang tayo, totoo yun. Yung kinikita natin sa trabaho at negosyo, sakto lang para sa pang-araw-araw. Pero kahit 3 ko pa o gawing 4 yung trabaho ko, gagawin ko. Dahil nangangako ko sa inyo na hindi ko ipaparana sa pamilya natin yung buhay na meron ako nung bata ako. Pero okay na yung 3 ha. Huli na to, wag na tayong magdagdag pa. Oo, huli na to. Maliban na lang kung... Wala nang maliban, last na talaga. Ang hirap kayang mga anak. Alam mo ba kung gaano kasakit umire? Oo, promise, huli na to. Sapat na yung 5 tayo sa pamilya. Masayang masaya na ako dun. Sakto na tong bilang natin. Mahirap magkaroon ng malaking pamilya kung hindi naman pasok yun sa estado natin ngayon. Alam natin yan pareho kasi pinagdaanan natin yan sa kanya-kanya nating pamilya. Oo, di ko nakakalimutan yun. Tawagin mo na yung mga bata sa sala para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, mag-celebrate tayo ngayon para sa magandang balita na natanggap natin. Ay, sandali lang. Bibili lang ako ng soft drinks. Ha? Labas lang ako saglit. O sige, dalian mo. Kinabukasan ay nagpunta ang buo naming pamilya sa simbahan para magpasalamat sa panibagong biyaya na natanggap ng pamilya namin. Pagkatapos nito ay sumaglit kami sa parke para ipasyal ang mga bata. Doon ay sinulit na rin namin ni Josefa ang pagkakataon para mag-date dahil matagal na namin itong hindi nagagawa. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yon.
Dahil para bang ako ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga oras na yon. Masaya kong pinapanood ang mga anak kong tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa ibang mga bata habang kausap ko ang pinakamamahal kong tao sa tabi ko. Kwek-kwek at buko juice lang ang kinakain naming dalawa ni Josefa ng mga oras na yon, pero daig pa namin ang nag-date sa mamahaling restaurant. Matapos ang family bonding namin ay dumaan kami sa palengke para mamili ng ibebenta namin para sa susunod na linggo. Plano na kasi namin ni Josefa noon na magtinda ng fishball sa pwesto namin para makadagdag sa araw-araw naming kita. Ako na lang noon ang pumasok sa palengke habang naiwan naman ang mag-ina ko sa tricycle sa labas. Habang nasa loob ako ng maingay na palengke ay biglang nagkaroon ng komosyon sa labas. Isang malakas na tunog ang narinig namin. Kasunod nito ay nagsisigawan at nagtatakbuhan ng mga tao. Akala ko noon ay may pumutok na kung anuman. Nakitakbo ko palabas ng palengke para makiosyoso at tingnan ang mga nangyari. Pagkalabas ko ay nanlumo ako sa nakita ko, Papa Dudut. Ang tricycle kung saan ay naghihintay ang asawa at mga anak ko ay parang nilukot na papel matapos itong mabangga ng isang SUV. Agad kong tinakbo ang mag-iina ko at naipit sa loob si Josefa at kahit duguan ay ang mga anak pa rin namin ang isinisigaw niya. Nakita ko si Maria na wala ng malay tabi ng nanay niya samantalang si Junjun naman ay nasa ilalim ng SUV. Nakaipit siya sa gulong nito at wala ng malay. Para akong nasa loob ng napakasamang panaginip ng mga oras na yon. Magkahalo na ang luha at uhog ko noon na nagsusumigaw ng tulong. Papa Dudut, walang nakaligtas sa mag-iina ko. Lahat po sila ay sabay-sabay na binawian ng buhay sa ospital. Tino, nag-request na ako ng tolda sa barangay para may mapwestuhan yung mga makikiramay habang nakaburol si Josefa. Sabi ni Kap, magpapadala rin daw siya ng dagdag na upuan. Salamat, Don, sa lahat ng tulong mo. Wala na talaga akong ibang maasahan dito kundi ikaw na lang eh. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Huwag mo isipin yan. Basta kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Salamat. Kamusta ka na? Mukhang kagabi ka pa yata gising ah. Gusto mo ba ako muna ang tumao rito para makapagpahinga ka? Ako na lang muna magbabantay. Hindi na, salamat na lang. Ikaw dapat yung magpahinga kasi ikaw yung kagagaling lang sa trabaho. Sasamahan na lang kita. Pinsan ko si Josefa. Ako lang yung pinakamalapit niyang kamag-anak dito. Kaya marapat lang na bantayan ko rin siya pati na rin mga pamangkin ko. Sige, ikaw bahala. Nga pala, heto. Nagpatak-patak pala yung mga nagtatrabaho sa bangko na binabantayan ko. Nagabot sila ng kaunting abuli para sa pamilya mo. Maraming salamat ha. Pakisabi na lang sa kanila. Ano na palang balita dun sa nakapatay kina Josefa? Nahuli na ba siya ng mga pulis? Bale ang nangyari, siya mismo nagpunta sa mga pulis para isuko yung sarili niya. Nung nangyari yung aksidente, dumiretso siya sa pinakamalapit na presinto. Mabuti naman at hindi niya tinakasan yung mga kasalanan niya. Hiling ko talaga na mabulok sa kulungan yung taong yun. Walang hiya siya. Isang pamilya ang pinatay niya. Paano mabubulok wala nga siya sa kulungan ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba siya mismong sumuko sa mga pulis? Sumuko nga siya. Nakapagpiyansa naman. Baka nga malaya na siyang namamasyal ngayon Ganun na lang yun? Hindi pwede. Dapat lumaban ka, Tino. Kailangan mong kasuhan yung taong yun para managot siya sa nangyari. Kailangan mo ipaglaban ang mag-iina mo. Hindi yan ganun kadali, Don. Paano hindi madali? Nakapatay siya ng hindi lang isa kundi 4 na buhay. Madali lang kasuhan yun. Tapos sabi mo, nakainom pa yung driver ng SUV, hindi ba? Oo.
Galing daw sila sa inuman. Pero walang matibay na ebidensya na magpapatunay na lasing siya habang nagmamaneho. Nasa malinaw na pag-iisip na raw siya nung nasa likod siya ng manibela. Walang ya. Ano, ganun na lang yon? Hayaan mo na lang na walang hustisya makamit si Josefa? Nagpunta sila rito kahapon. Kasama yung mga magulang niya. Nakiusap sila sa akin. Magulang? Nagsama pa talaga siya ng magulang? Bata yung tarantadong bumangga kay Josefa. College student. Galing sa mayamang angkan. Pumunta sila rito para makipag-areglo. Ano? Huwag mo sabihin tinanggap mo yung bayad nila sa'yo. Ano pa bang magagawa ko? May utang pa ako sa punerarya. Hindi pa bayad yung mga kabaong. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng pera para sa libing. Wala na akong tricycle na pamasada. Ay, magkano binayad nila sa'yo? 1.5 milyon. Yun lang? Tapos ano? Malaya na yung bata habang ikaw rito nagluluksa sa pagkawala ng pamilya mo? Ganun yung hustisya dito sa atin eh. Talo ang mahirap. Kapag mayaman ka, pera lang ang katapat ng lahat. 375,000. Ha? 375,000 bawat isang buhay. Kaya 1.5 million ang ibinayad sa akin para sa areglo. Yun lang ang halaga ng buhay ng mga taong mahal ko para sa kanila. 375,000. Walang niya. Ang hirap tanggapin na may katumbas palang halaga ang buhay nating mahihirap. Sabi nga nila, ang hustisya para lang sa mayaman. Wala man tayo makukuha ang hustisya dito sa nangyari. May tiwala ako na may ganti ang tadhana. Hindi man siya mapaparusahan ng mga tao. Alam kong mundo magpaparusa sa nagawa niyang kasalanan. Magtiwala na lang tayo sa karma. Kung may mas masakit pa sa salitang masakit, yun ang mga bagay na nararamdaman ko noong sabay-sabay na nawala mula sa akin ang mga taong pinakamamahal ko. Wala man akong pera at sapat na yaman sina Josefa, Junjun, Maria. At ang bata sa sinapupunan ng asawa ko ang naging kayamanan ko sa buhay. At yun ang ninakaw lang mula sa akin sa isang iglap. Pakiramdam ko noon ay wala na akong saysay sa mundong ito. Wala na akong dahilan para magpursige sa buhay at wala nang rason para ipagpatuloy ko pa ang mga plano ko sa hinaharap dahil wala naman ang mga taong kasama kong aabot nito. Papadudot, napakarami ko pang gustong gawin kasama ang mag-iina ko. Marami pa akong gustong iparanas sa kanila. Marami pa akong nais abutin at napakarami kong gustong gawin na hindi ko na kayang gawin pa dahil mag-isa na lamang ako sa buhay. Walang oras na hindi kumikirot o bumibigat ang dibdib ko dahil sa nangyaring trahedya sa buhay ko. Napakahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi na nila ako makakausap at lagi ako nakatulala at malalim ang iniisip. Nang mga panahong yun ay parang mababaliw na ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Mas mabuti nga sana kung nabaliw na lamang ako para hindi ko na maramdaman ng sakit. Mabuti na lang at hindi umalis sa tabi ko ang pinsan ni Josefa na si Dondon. Siya ang nagpumilit sa aking kumain kahit wala akong ganang kumain. Daig ko pang nakaratay noon lalo na noong mailibing na ang pamilya ko. Ang tanging ginawa ko na lamang noon para makatakas mula sa sakit na nararamdaman ko ay ang matulog hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko na muling nagbigay sa akin ng lakas para muling bumangon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanghaling tapat noon, nagising ako dahil binisita ako ni Dondon. Isang pagkain ang iniwan niya sa akin para sa pananghalian ko. Kumakalam na ang sikmura ko noon pero hindi ko magawang kainin ang ibinigay na ulam ni Dondon.
Mechado kasi yon, paboritong pagkain ng asawa ko. Tuwing naaalala ko ang mga bagay na gustong-gustong gawin ng mag-iina ko ay mas lalo lamang bumibigat ang dibdib ko. Ang ginawa ko na lamang gamit ang motor ko ay nag-stroll ako sa gitna ng tirik na araw. Habang nasa daan, isang bagay ang naisip ko. Gusto kong malaman kung saan nakatira ang binatang pumatay sa pamilya ko. Alam ko kung saang lugar nakatira ang binatang yon dahil naibalita ang nangyaring aksidente sa mga dyaryo. Ang problema ay hindi ko alam ang eksaktong address. Nagtungo ako sa lugar nila at nagtanong-tanong kung saan ang tirahan ng binatang nang-aksidente at nakapatay ng mag-iina ko. At mabilis ko namang natunton ang bahay nila. Malaki ang bahay nila, Papa Dudut. Talagang galing ito sa mayamang pamilya. Wala na sa garahe nila ang sasakyang bumangga sa mag-iina ko. Pero hindi na yon problema para sa kanila dahil may dalawa pa naman silang sasakyang nakaparada sa may garahe nila. Habang pinagmamasdan ko ang bahay ng taong sumira sa buhay ko, mas lalo pong tumindi ang galit na nararamdaman ng puso ko. Masaya na sila ngayon dahil bayad na sila sa kasalanan nila, pero hindi ko lang talaga matanggap na pera lang pala ang kapalit ng buhay ng mag-ina ko. Umuwi ako sa bahay. Nang mga oras na yon ay nagngingit-ngit ang galit ko sa dibdib. Kung pwede lang sanang ibalik ang perang ibinayad nila sa akin para makasuhan ko sila, pero nagastos ko na yon para sa pampalibing ng mag-ina ko. Isa pa ay hindi ko kayang makipaglaban sa mga mayayaman sa korte. Kaya isang bagay lang ang tanging naisip ko na pwede kong gawin, Papa Dudut. Knock! Don, pasok ka. Salamat. Dumaan lang ako para i-update ka tungkol sa lapida. Nagawa na rin yung mga lapida. Ikakabit na lang ng mga sepulturero mamayang hapon. Ganun ba? May babayaran ba? Wala na. Ako na nagbayad ng labor nila. Nagbigay na rin ako ng pangmerienda. Oh, ano yung ginagawa mo? Nag-aasa ng kutsilyo. Magluluto ka? Mabuti naman kung ganun. May pinagkakaabalahan ka na sa wakas. Hindi tulad nitong mga nakaraang linggo na puro pagbumukmok lang ginagawa mo. Naisip ko kasi na walang mangyayari kung palagi ko nalang tinatakbuhan yung sakit na nararamdaman ko eh. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala tong sakit sa puso ko. Mabuti yan. Alam ko yung pakiramdam na para bang tumigil ang mundo mo simula nung nawala mga minamahal mo. Pero ang katotohanan, patuloy pa rin umiikot ang mundo kahit gaano pa kalala ang trahedyang dinanas natin. Sana makabangon ka ulit, Tino. Hindi man agad-agad pero mabuti na at sinisimulan mo na. Ano sa tingin mo? Matalas na ba to? Mukhang matalas na nga. Halos kumikinang na nga eh. Pwedeng-pwede ng panghiwa ng karne. Ay, ano bang lulutuin mo? Hindi ko gagamitin to panluto. May iba akong paggagamitan ito. Ha? Para saan naman? Basta, malalaman mo na lang. Okay ka lang? Bakit ganyan ka magsalita? Nakakatakot ka. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Okay na okay ako. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Papasok na ako sa trabaho. Sandali lang. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin? Oo. Hindi ba tungkol yan sa pag-iigante? Mata sa mata. Kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanila. Ngipin sa ngipin, kung ano ang nawala, yun din ang kukunin pabalik. Tama. Mata sa mata. Bakit mo natanong yan? Wala naman. Sandali lang. Anong pinaplano mo? Mata sa mata, di ba? Kung ano yung nawala, yun din ang kukunin. Plano mo ba magiganti sa taong pumatay sa mag-iina mo, Tino? Ito na lang yung nakikita kong paraan para matanggap ko yung katotohanan.
Hindi mapapanatag ang puso ko hanggat hindi ko nakukuha yung tamang hustisya para sa mag-iina ko. Teka, huwag kang magpadalos-dalos. Wala sa mga kamay natin ang hustisya, Tino. Kung ano man yung pinaplano mo, pag-isipan mo muna yung mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Sigurado ka ba magugustuhan ng pamilya mo tong gagawin mo? Gugustuhin ba ni Josefa na ipagiganti mo sila? Sa tingin ko, hindi. Kesa makamit ang hustisya, mas gugustuhin ni Josefa na lumayo ka sa panganib. Tino, huwag mo gawin to sa sarili mo. Ninakawan ako ng pamilya, Dondon. Hindi pwedeng nakaupo na lang ako rito habang yung pumatay sa mag-iina ko malaya pang nakakalakad sa mundong to. Hayaan mong karma na lang ang gumanti para sa'yo. Parang awa mo na. Para sa ngalan ng pamilya mo, huwag mong gawin to. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo kapag pinapanood ka nila sa langit? Wala na silang sasabihin, Dondon. Bakit? Kasi yung mga anak ko patay na. Patay na sila. Wala na akong mga anak. Wala na akong asawa. Wala na akong pamilya. Anong ginawa ko para mabigyan ng ganitong klaseng parusa? Naging mabuting tao naman ako ha! Bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Sirang-sira na ako, Dondon! Lugbok na ako! Hindi ko kaya! Kung gagawin mo yung pinaplano mo, ano na lang ipinagkaiba nyo nung taong pumatay kina Josefa? Gusto mong ipasa yung sakit na nararamdaman mo sa ibang tao? Paano yung mga taong nagmamahal sa kanya? Paano ako? Naisip ba niya ako nung binangga niya yung pamilya ko? Aksidente yung nangyari. Walang may gusto dun. At sigurado akong pinagsisiyan na rin ng taong yun yung nangyari. Hindi lang ikaw yung nasaktan sa pagkawala nila, Josefa. Kami rin. Lahat tayo nasasaktan. At mahirap tanggapin ang katotohanan pero kailangan. Kaya pakiusap. Pag-isipan mo itong gagawin mo. Pakiusap, Tino. Wala nang ibang nasa isip ko noon kundi ang maghiganti. Sobra nang binalot ng galit ang puso ko at punong-puno ng kasakiman ang puso ko noon at naniniwala ako na sakalang mawawala ang sakit na nararamdaman ng puso ko kapag nakabawi na ako sa taong gumawa nito sa akin. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako o mamatay dahil sa gagawin ko dahil wala rin naman na akong uuwi ang pamilya. Sa mga sumunod na araw ay nabaling ang atensyon ko sa binatang nakabangga sa mag-iina ko. Minanmanan ko siya bawat galaw, bawat lugar na pinupuntahan nito. Kung sino ang palagi nitong nakakasama at kung kailan siya mapag-isa lang. Habang pinapanood ko ang pagbabalik nito sa normal nitong buhay na parabang wala siyang kinitil na buhay. Mas lalong lumaki ang galit ko sa kanya. Napapatanong ako sa sarili ko kung papaano siya nakakangiti at nakakatawa. Nakakakain ng mga bagay na gusto niyang kainin at nakapapasyal habang ang mag-iina ko ay tahimik nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang pagiging unfair ng mundo, Papa Dudut. Matapos ang ilang linggong pagmamanman, ay sinagawa ko na ang plano ko sa binata. Inabangan ko siya sa parking lot ng kanilang eskwelahan. Ilang oras ako naghintay at nagtago sa parking lot na yon. Di kalayuan mula sa sasakyan nito ay nasakto namang ginabi siya sa eskwelahan nila. Kaya wala nang katao-tao noon sa nasabing parking lot. Noong makita ko siya, napapalapit na sa kanyang sasakyan, bitbit ang mga gamit nito, ay nilabas ko na ang hawak kong patalim mula sa bag ko. Naglakad ako papalapit sa kanya pero natigilan ako sa kinakatayuan ko nang bigla na lamang itong huminto sa tapat ng kanyang sasakyan. Ibinaba nito sa sahig ang suot nitong bag at mga libro. Nakayuko lamang siya habang nakasandal ang ulo nito sa bintana ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay napaupo ang binata at nagsimula itong humagulhol na parang bata. Doon mismo ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Para bang ang matigas kong puso ay naging malambot.
Napagtanto ko na bata lamang siya. Isang bata na nakagawa ng kasalanang hindi niya ginusto. Nang mga oras na yon ay binalik ko na lamang ang patalim sa bag ko. Saka ako nagsimulang maglakad papalayo, Papa Dudut. Tino, Oh, Dondon. kanina pa kita inaantay. Sorry, pumasok na ako sa loob ng bahay mo. Hindi naman kasi nakalak yung pinto. Ba't nandito ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, off ko ngayong araw. Hihiram sana ako ng tools mo. Inaayos ko kasi yung motor ko. Pero kanina pa ako katok ng katok dito, walang sumasagot. Kaninang hapon pa ako rito. Nung gumabi na, nagsimula na akong kabahan. Naalala ko yung napag-usapan natin nung tungkol sa paghihiganti mo. Akala ko... Nasa likod yung tools ko. Sandali, kukunin ko. Tino, bakit may dala kang kutsilyo sa labas? Wala to. May ginawa ka bang masama? Saan ka galing? May pinuntahan lang ako. Huwag mo nang alamin kung saan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Parang awa mo na, Tino. Sabihin mo sa akin na wala kang ginawa na ikasisira ng buhay mo. Wala. Nagpahangin lang ako sa labas. Na may dalang kutsilyo? Para saan? Ba't kailangan mo magdala ng kutsilyo? Ay, oo na, sige na, aamin na ako. Para sa isang tao tong kutsilyong daladala ko. Para to sa taong pumatay sa pamilya ko. Tino. Minanmanan ko siya ng ilang linggo. Inaral ko lahat ng galaw niya para maisagawa ko yung plano ko. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong tapusin ang buhay niya, Dondon. Hindi ko matanggap na masaya siya sa buhay niya ngayon. Samantalang ako, patuloy na naghihirap dahil sa pagkawala ng mag-iina ko. Gusto ko siyang managot sa ginawa niya. Gusto ko ng hustisya. Pero hindi ganong klaseng hustisya ang kailangan mo. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para lang makabawi sa nangyari sa pamilya mo. Tino naman. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawang masama sa kanya. Kahit tingnan mo pa tong kutsilyong inuwi ko. Wala tong bahid ng dugo. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun nangyari. Wala kang masamang ginawa habang nasa labas ka. Hindi ko tinuloy yung plano ko. Biglang nagbago yung isip ko nung nakita ko yung bata ng malapitan. Bakit nagbago yung isip mo? Hindi ko kaya. Kahit gaano kalaki yung galit na nararamdaman ko, hindi ko kayang pumatay ng tao. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi sadya yung nangyari. Alam ko rin na mabait kang tao at hindi mo magagawang kumitil ng buhay. Hindi ka ganong klaseng tao, Tino. Kaya ka nga minahal ni Josefa Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang sakit pa rin Paano ko ba maaalis tong pakiramdam na to sa dibdib ko? Pagod na ako. Pagod na ako umiyak. Pagod na ako. Wala tayo ibang magagawa kundi damhin lang yung sakit. Walang gamot dyan Antayin mo na panahon na magpagaling sa sugat dyan sa puso mo. Mamamanid lang yan hanggang sa dumating ang araw na masasanay ka na rin sa sakit. Alam mo, naisip ko, sana nadamay na lang ako sa aksidente. Sana kasama na lang ako sa mga namatay para hindi ako yung naiwang nagluluksa rito. Huwag mo sabihin yan. May rason kung bakit ikaw yung naiwan. May dahilan kung bakit ikaw yung natitirang nabuhay. Ano yung dahilan? Bakit ako? Bakit ako lang? Hindi ko alam masagot pero kung akong tatanungin mo, sa tingin ko, nabuhay ka para ipagpatuloy yung naiwang alaala ng pamilya mo. Nabuhay ka kasi kailangan mo ipagpatuloy kung ano man yung mga pangarap na nasimulan nyo bilang pamilya. Tuparin mo ang mga bagay na yun. Alang-ala sa kanila. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapatuloy Alam mo, mas maganda siguro kung magpakalayo-layo ka muna. Saan naman ako pupunta? Dito na ako lumaki. Nandito ang pamilya ko. Hindi ba nabanggit mo na may probinsyang nanay mo? Doon ka magpunta. Doon ka magsimula ng panibagong buhay. Doon ka magsimula ulit. At kapag handa ka na, kapag tanggap mo na ang lahat, bumalik ka rito para ipagpatuloy kung ano man ang iiwan mo rito.
Pag-iisipan ko. Papa Dudut, pinakinggan ko ang mga sinabi sa akin ni Don Don. Hindi paghihiganti ang solusyon sa sakit na nararamdaman ko. Nagpakalayo-layo ako, Papa Dudut, at umuwi ako sa probinsya ng nanay ko. Doon ay pilit kong kinalimutan ang malagim na trahedya na nangyari sa pamilya ko. Masakit na magsisimula ulit ako ng panibagong buhay na wala na mga taong inaasahan kong makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero wala akong ibang choice kundi ang magpatuloy sa buhay sa ngalan na rin nila Josefa, Junjun at Maria. At ang baby namin na hindi na naipanganak pa. Wala na akong balita sa binatang nakaaksidente sa pamilya ko. Kung saan man hahantong ang buhay nito, ang Diyos na po ang bahala sa kanya. Hinihiling ko na lang na sana ay may natutunan siya sa nangyari para sa ganon ay hindi masayang ang buhay na nawala ng dahil sa kanya. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli. Ang sabi sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko, subukan ko raw ulit na buksan ang puso ko dahil bata pa naman ako. Pero hindi ko pa kayang gawin yon sa ngayon kahit na 7 taon na ang nakakalipas. Nagigilty kasi ako sa isipin na kapag nag-asawa ulit ako, ay para bang pinapalitan ko na ang pamilya ko. Hindi ko po alam. Siguro kung may nilaan sa akin ng Panginoon ay tatanggapin ko po yun ng buo. Sa ngayon ay nananatili pa rin ako sa probinsya kasama ang bagong buhay na binubuo ko. Hindi po ako nakakabalik pa sa Maynila at wala na akong planong bumalik doon dahil ipinapaalala lamang nito sa akin ang mga matatamis at mapapait na alaala ng nakaraan ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, masalimuot pero patuloy pa rin na lumalaban sa buhay. Muli maligayang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tino. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section.